your presence. It is good for us to praise the name of Jesus. Kaya sabay-sabay po tayong kumanta para sa Kanya. Gloria! The herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the sky. With the journey hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing.
heaven-born Prince of Peace. Hail the Son of Righteousness, life and light to all He brings. Risen with healing in His wings, while He lays His glory by. Born that man no more may die, born to bring a second birth, born to give a second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Oh, glory to the newborn King. Glory to the King. Hark the herald angels sing, Glory to the King. Oh, hallelujah. Glory to you alone, oh Jesus. We ought to lift your name on high. Glory to the newborn. Oh, thank you, Jesus. Sinubukan kong lahat ang kay ganda sa paningin. Ang lahat ng ito'y di mapalisan ng iyong pag-ibig na tunay at wagas. Kailanman ay di magwawakas. Kabiguan ko'y pinalitan ng ligayang minimiti. Ikaw ang aking awit, ikaw ang aking kahulugan. Pag-ibig mong dalisay, sa krus sa iyong pinatunayan. Kaligtasan at kalayaan ko ay nakamit sa iyo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Walang katulad mo, wala nang hihigit sa'yo sa kagandahan na dakilang pag-ibig mo. Na tunay at wagas, kailanman ay di magwawakas. Kabiguan ko'y pinalitan ng ligayang minimiti. Ikaw ang aking awit, ikaw ang aking kahulugan. Pag-ibig mong dalisay, sa krus sa iyong pinatunayan. Kaligtasan at kalayaan ko ay nakamit sa iyo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Let's sing, ikaw ang aking awit, ikaw ang aking awit, ikaw ang aking kahulugan. Pag-ibig mong dalisay, sa krus sa iyong pinatunayan. Kaligtasan at kalayaan ko ay nakamit sa iyo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Ikaw ang aking awit, ikaw ang aking kahulugan. Pag-ibig mong dalisay, sa krus sa iyong pinatunayan. Kaligtasan at kalayaan ko ay nakamit sa iyo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Ikaw ang aking awit, ikaw ang aking kahulugan. Pag-ibig mong dalisay, sa krus sa iyong pinatunayan. Kaligtasan at kalayaan ko ay nakamit sa iyo. Jesus, salamat sa
pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan ba'y di pababayaan sa iyong lamang, matatagpuan sa iyong lamang, mananatili sa iyong piling
Minsan pa awitin po natin yung chorus bilang panalangin sa Panginoon. Sa iyong dilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong dilim, nung masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong dilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong dilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong dilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong dilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim. Yes, Lord, that's our prayer today. Dahil sa inyo, Panginoon, meron po kaming kalakasan. Lord, merong kapayapaan. At ito yung mga bagay na hindi namin masusumpungan kung saan-saan sa inyo lang, Lord. And we will continue to call on you and trust in you. Our prayer passage today, Psalm 141. In ESV, babasahin ko po, sabi niya, "O Lord, I call upon you, hasten to me." Or sabi niya, "Come quickly to me." This is a Psalm of David. "Give ear to my voice when I call to you. Let my prayer be counted as incense before you, and the lifting up of my hands as the evening sacrifice. Set a guard, O Lord, over my mouth. Keep watch over the door of my lips." Ito yung mga hiniling po ng psalmist na si David, na ingatan pati yung kanyang pananalita. Keep watch over the door of my lips. Ano pa yung hiniling niya? "Do not let my heart incline to any evil, to busy myself with wicked deeds, in company with men who work iniquity, and let me not eat of their delicacies. Let a righteous man strike me, it is a kindness. Let him rebuke me, for it is oil for my head. Let my head not refuse it. Yet my prayer is continually against their evil deeds. When their judges are thrown over the cliff, then they shall hear my words, for they are pleasant. As when one plows and breaks up the earth, so shall our bones be scattered at the mouth of Sheol. But my eyes are toward you, O God, my Lord. In you I seek refuge. Leave me not defenseless. Keep me from the trap that they have laid for me, and from the snares of evildoers. Let the wicked fall into their own nets, while I pass by safely." Sinabi ni David dito na ang prayer niya is a prayer, "Lord, tanggapin mo like incense." Okay? Nakaamoy na po ba tayo ng incense? So, ng amoy nito? You know, yung usok niya, it fills the room. Ano po ang amoy ng mga incense? Mabango, right? Okay? At ang gusto natin ng isang room ay mabango. Nakapasok na po ba kayo sa isang room na mabaho? Pagpasok mo pa lang mabaho, entrada pa lang. Ayaw mo na magstay sa lugar na yan. No? Pero sabi ni David, "Let my prayer be like an incense." Ibig sabihin, ang incense ay mabango. Maging katanggap-tanggap sa inyo, Panginoon. Wow. Alam niyo po, when we come to the Lord with a humble heart, our prayers and our praises are like incense. It is a sweet aroma na tinatanggap ng Panginoon. Pag pumasok ka sa isang lobby, kahit sa mga hotels, isa sa gustong-gusto ko yung pagpasok mo pa lang, ang bango naman. Parang doon pa lang gusto mo nang magstay. Pero pag mabaho, alis ka na naduduwal. Di ba? Kaya, let us humble ourselves. Alam nyo, nakakabango yung pagiging humble. Alright?
nakakabango, nakakatanggap-tanggap yung lumalapit tayo sa Panginoon. Sabi pa niya, yung lifting of my hands like an evening sacrifice. Sabi niya, and the lifting of my hands, sana as evening sacrifice. Why? Natanggap-tanggap niyo, Panginoon. So when we lift our hands, ibig sabihin, we come to Him with clean hands, with clean hearts, at tatanggapin tayo ng Panginoon. Ano yung mga pwede nating hilingin sa Lord ngayong umaga? Pray to be kept from evil. Anong sabi niya? Set a guard, O Lord, over my mouth. Keep watch over the door of my lips. Pati po yun, hiningi niya na ingatan daw po siya kahit doon sa pagsasalita ng masama. Tulungan niyo ako, wag akong makapagsalita ng masama. Ano pa? Do not let my heart incline to any evil. Ilayo ako sa gawaing masama, sa mga taong gumagawa nito. Sabi niya, to busy myself with wicked deeds. Ayaw nating mabisi sa kasamaan, right? Kung mabisi man tayo, mabisi tayo sa paggawa ng kabutihan. So as that we will be kept from evil. Pangalawa, pray to be corrected by the righteous. Psalm 141 verse 5, let a righteous man strike me. You know, the word strike me is a strong word na, it's an action word na masakit. Okay? Pag sinabi ni Cyrene sa akin, Pastor, can you strike me? Where? Sino yung na-strike din? Sino yung nakanood ng Ako'y Sayo? By the way, Ako'y Sayo tapos nung Sunday, no? Nakita niyo yung mga hero girls? Diba? Hinahampas talaga ng pamaypay ni Yana si Irish eh. Alam niyo, pagtapos po nung play, sabi ni Brother Chris, buti dalawa lang yung play, tapos na dahil naawa na ako sa mukha ni Irish. Sabi ko naman, oo nga, napansin ko ang napapalakas every ulit, napapalakas. So sabi ko kay Irish, next time ikaw naman humampas sa mukha ni Yana, lakihan mo yung pamaypay. Yung Holy Week presentation ninyo, yung palaspas. Joke lang. Okay. Balik tayo sa verse 5, sabi niya, Psalm 141, let a righteous one strike me. It is a kindness. Let him rebuke me. It is oil for my head. Let my head not refuse it. Yet my prayer is continually against their evil deeds. Ang gandang prayer. Na, Lord, ito'y parang langis sa aking ulo, yung pagsaway na may pag-ibig at pagmamalasakit. Pero tingnan niyo yung prayer niya sa last sentence niya sa verse 5. Yet my prayer is continually against their evil deeds. Yung righteous person, Lord, i-correct niya ako, sawayin niya ako. Pero yung evil deeds, Panginoon, maparusahan sila. Pray against the evil deeds of men. Verse 5, ulitin natin, let a righteous man strike me. Sabi niya, but in verse letter B, yet my prayer is continually against their evil deeds. When their judges are thrown over the cliff, then they shall hear my words, for they are pleasant. Alam ni David din, nagtitiwala siya sa Holy God, sa righteous God, na yung mga masasama, the unjust will be thrown away. The liars will be silenced. Mapapatahimik din ang mga taong gumagawa ng kasamaan. So, huwag tayong magsawa na manalangin. Kahit nakikita natin na, Lord, para namang nagtatagumpay pa rin yung kasamaan sa aming mundo, sa aming paligid. Do not be discouraged praying. Amen? Pray that the Lord will send His justice. And last, pray to find safety in the Lord. Psalm 141 verse 8 to 10. But my eyes are toward you, O God, my Lord. In you I seek refuge. Leave me not defenseless. Keep me from the trap that they have laid for me, and from the snares of evildoers. Sabi niya, Lord, tulungan niyo ako sa bitag na inilaan nila sa akin. Protektahan niyo ako sa mga masasamang tao. Let the wicked fall into their own nets. Sila ang mahuli, sila ang malaglag, sila ang madapa o mahulog sa sarili nilang bitag, habang ako naman ay makakaiwas doon while I pass by safely.
Protection comes from the Lord. Protection from the evil one, from evil people, from evil deeds. Lahat po yun ay pwede nating hilingin. At hilingin natin sa Lord, Lord, ituwid niyo po ako ngayon. Itama niyo po ako. Lift your hands and come to the Lord with a humble heart. At yan po ay magdadala ng sweet aroma. Sige po, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Magpalinis po tayo ng ating puso at isipan sa Lord. Magpakumbaba sa Kanya. God, our eyes are towards you. Sa iyo kami lumalapit. Sa iyo kami humihiling, Panginoon, ng pagtutuwid, ng pagpapala. Anoint us today. Your correction will bring anointing in our lives. Magdadala sa amin ng pagpapala. Magdadala sa amin ng promotion. Magdadala sa amin ng kaayusan. Lord, ang pagkilos mo sa amin ay magdadala ng kapayapaan, ng pag-ibig, ng mas matibay na pananampalataya. So, check us today, Lord. Evaluate us and forgive us and cleanse us. At tulungan niyo kami, Panginoon, na hindi mapagod na lumapit, manalangin at humiling sa inyo na, Lord, ang mabuti ay tulungan niyo sila. Ang mga gumagawa ng kabutihan ay tulungan niyo. Ang lahat ng gumagawa ng kasamaan, O Diyos, ay ituwid ninyo, disiplinahin niyo sa aming bansa, Panginoon, sa aming church, sa aming local church, sa aming pamilya. Ikaw ang magtuwid sa amin. Sa aming mga kaibigan, mga close friends, mga kamag-anak na kailangan ng pagtutuwid. Lord, speak to them through your word. At hayaan mo yung mga tao, Panginoon, na ipapadala nyo sa kanila na may karunungan at Lord, meron takot sa inyo, ay pakinggan nila. Salamat po, Panginoon. At salamat sa bawat isang nandito na uhaw sa iyong salita. Patuloy, Panginoon, na naglilingkod sa inyo. Ikaw ang pumuno sa amin ng mga bagay-bagay na kailangan naming marinig mula sa pulpitong ito ngayong umaga. Lord, sa lahat ng nandito once again, fill us with your love and with your power. In Jesus' name. Everyone said? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. And before you sit down, tell the person next to you or in front of you or sa likod mo, it's good to see you today. See you today, Dad. It's good to see you today. Good to see you. Thank you po. Ayan, thank you. And good morning, church. For our tithes and offering, let me encourage you in the book of Proverbs, chapter 30, verse 7 to 9, NIV. 2 things I ask of you, Lord. Do not refuse me before I die. Keep falsehood and lies far from me. Give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Otherwise, I may have too much to disown you and say, who is the Lord? Or I may become poor and steal, and so dishonor the name of my God. So in this passage po, matututunan natin, number 1 is not depending on the value you have. So that we should not rely on the value of wealth. Hindi tayo dapat nag-rely lang sa position na meron tayo, sa possession, and sa power. Okay? So dito, it reminds us na hindi yung material wealth or yung status natin sa buhay yung nagde-define sa atin. But, kasi bakit ito yung reminder sa atin? Kasi minsan iisipin natin, pag meron tayong position, pag meron tayong power and possessions, iisipin natin, hindi na natin kailangan si God. Diba? Hindi na natin kailangan ng church. Diba? Kailangan lang natin is, baka ang isipin natin, kailangan lang natin magtrabaho ng magtrabaho para kumita, para magkaroon ng wealth or ng power. So, and also, why not depend on poverty? Bakit hindi rin tayo kailangan mag-depend sa poverty? Because, sabi dito, ang lesson na matututunan natin dito, because we may feel tempted to act in a ways that violate our values in order to survive. Minsan naman, hindi rin natin
hindi rin tayo pwedeng dumepende kung anong meron tayo. Bakit? Kasi, di ba, pag poverty naman, ang inisip natin, makakagawa tayo ng lies, ng dishonesty, or pwede pang, di ba, sa trabaho, pwede nating dayain, sa businesses, hindi tayo magbayad ng tax. Kasi, yung poverty yung iniisip natin, baka mawalan tayo or magkulang tayo. So, dito, again, number 1, not depending on the value you have, but depend on God and values. So, magdepende tayo sa values na natututunan natin. Values refer to the principles and belief that guide how we live. So, let us acknowledge God is the one who provides. Let us acknowledge that God is our ultimate source of provision. Okay? So, hindi tayo dapat nakadepende sa power, possession, and but the ultimate source of our provision. So, dapat dumepende tayo kay God. Siya yung magpo-provide sa mga pangangailangan natin. Ano man yung needs natin, God will provide. And dito, sabi din sa sabi nga dito, di ba, verse 9, otherwise, I may have too much to disown you and say, who is the Lord? Or I may become poor and steal and so dishonor the name of the Lord. So let us depend on God and values na mga natututunan natin. And sabi nga, aligning our hearts with God's values, such as humility, honesty, and contentment, we learn to live with peace and contentment, whether we have a lot or whether we have a little. So, again, sa verse na to, teaches us that we should not rely on the value of wealth, instead, depending on what we have, but rather on God's provision and values. So again, instead on depending on what we have, ano ba yung on what we have? Do we have power, position, or possessions? But rather on God's provision and values He teaches us. So, ayun, maging honest lang tayo. We should depend on God to meet our daily needs, trusting that God will provide in ways that are best for us. Ayan, binibigay ng Panginoon ang best para sa atin. Hindi niya tayo pagkukulangin if we trust in the Lord. So, ayan, sana maging tapat tayo sa pagbibigay natin. Maging honest lang tayo at ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng pagpapala. Amen? So, for our organized and designated giving, red is for our tithes. Ito po yung 10% of what we receive from the Lord. And yung mga special, ito naman po yung mga offerings natin. Blue is for our special project. Dito po natin kinukuha yung improvement ng ating church. And brown is for building project. So, again, marami pa pong kailangan ang church natin. So, tumingin lang po tayo sa side natin. Kailangan pa natin improve ang ating water baptism area and garden. And white is for benevolence and mission. So, again, 2 nights, successful po ang ating musical play, Ako'y Sa'yo. And it's for free, di ba? But, ayan, so very successful po ang ating 2 nights. Marami pong pinagpala. Pinagpala tayo, amen? Amen. So, let us encourage or let's work together to be faithful to our mission. Patuloy po tayong maging tapat sa ating pagbibigay sa Panginoon. Amen? Amen. So, mas mapagpapalain pa po tayo ng Panginoon. So, tayo po lahat ay tumayo at manalangin. Dear God, thank you for your wonderful things that you have done for us, Lord. We pray to give us enough to satisfy our needs, Lord, and to desire you more than our wealth, Lord. Continue to bless your people sa aming mga trabaho, companies, small or big businesses. Pagpalain niyo po, Panginoon. And thank you for the opportunity to give today, Lord. We give you praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. We may now all give to the Lord. Thank you.
baby boy will one day walk on water. Mary, did you know that your baby boy will save her sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you've delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm a storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? And when you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? Oh, Mary, did you know? The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Oh, Mary, did you know? No, no. Mary, did you know? No, no. The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nations? Mary, did you know that your baby boy is heaven's birth in nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? This sleeping child you're holding is a great Glory to God. Praise God. What a beautiful song. Nihintay kong lumabas si Mary Joseph at King Herod. Nag-expect din ba kayo sa... Okay, wow. Isa pa nga pong palakpak sa Ako'y Sayo, CAD team. What a week. Praise God. And salamat po sa mga pagbibigay natin sa Missions Fund sa Panginoon. Naging successful. Ang dami pong mga magagandang feedbacks. At isa po dito yung ang ganda daw na ang church natin ay magganong activity or event at buhay na buhay ang ating church, ang ating mga kabataan specifically. So palapakan natin ang Lord. Wow. Glory to God. We are nearing our year-end service. Meron tayong year-end service, January, last Sunday of December, of course. And Christmas Day, communion service sa Christmas Day po. Meron tayong service 9 a.m. At I have good news na nakaka-amaze. Meron pong nag-donate ng walis tambo sa church. Guess how many? Not 5, not 50. 500 pieces walis tambo. And sabi ko, gusto kong pabawasan, pero yun daw po talaga, kaysa masayang. At napagpala po tayo. Ngayon, we will not sell that, but we encourage you to donate.
So, kung kukuha po kayo ng isa, dalawa, at sa tingin ninyo, kaya nyo pong mag-donate according po sa ating church member, you can, yun, ang price po nun ay nasa 100 or 100 plus. Pero kung kaya nyo pong mag-donate ng 20, ng 50 for one walis tambo, or 500 or 10,000 for walis tambo, why not? Di ba? Ang proceeds po nun, a big portion will go to our building fund na pinapagawa pa po natin yung water baptism. And a portion will go to our Christmas Day fellowship. Makabili po tayo ng ilang bilaong pusit. Pusit ba? Gusto niyo? Bilang bilaong daing. Alright? At potluck din po tayo sa araw na yun sa mga hindi magbabakasyon sa Christmas Day. So, meron na tayong nice building. I-enjoy natin ito. Let us celebrate the birth of our Lord dito on Christmas Day. And after that, then you can have your family time also. Pero sa mga babiyahe, mag-ingat po at of course, maglista ng mga things to bring na wala po kayong maiwanan. At syempre, dapat kung abroad, may return ticket po kayo, ha? Okay? Alright. So, yun po yung paalala sa mga nagnanais po na kumuha at mag-donate, just go to our ushers table at write your name, the number of the walis tambo, and the donation, and of course the date. So again, malaking tulong po yun. And thank you sa mga taong iniisip din po tayo, kasali tayo sa kanilang mga plano kapag sila po ay may gustong i-share sa atin. So palapakan natin ang Panginoon. And I am praying for that family that the Lord will bless them, God will increase them, and return to them what they have shared with us 100-folds. Okay. At special reminder din po, kala natin malayo pa, pero malapit na po ito. January 9 to 11 is our prayer and fasting week. Yan. Nagpapaalala na para nakaset din yung mind natin na we have our prayer and fasting week and services. It could be online or on-site. Wait for the announcement. At sa February, meron po tayong Pure Love 2025. Palakan natin ang Lord. Okay? So paghandaan po natin ang mga special gatherings natin na kung saan nakakapag-invite po tayo ng friends natin, ng mga loved ones natin. So, again, paalala din po, maraming events, marami tayong mga kainang pupuntahan, maging maingat po tayo at maalaga pa rin sa ating katawan, pagtulog, pag-inom ng tubig, at yung mga dapat nating kailangang bayaran, tulad ng real property tax. Yan, may discount kapag maaga po tayong nagbabayad nito. Okay? At kung ano pa man, yung mga dapat bayaran natin bago matapos ang taon, ilista po natin at i-budget natin ng maayos ang ating finances. Yan, nakatingin na po ako sa ating treasurer, yung real property tax natin. Ay, minsan yung iba nag-a-advance po. Tama, may discount pa rin pag advance. So sa lahat ng may mga properties, and even mga i-register na mga sasakyan, yung mga ganun, kung na-miss nyo po this year, please do it. So yun po ay mga gentle reminder para sa ating lahat. Now, let's continue our Christmas story. At ang Christmas story natin ngayon ay nasa Matthew chapter 2, verses 1 to 12. Okay, Matthew chapter 2, verses 1 to 12. Now, after Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, "Where is he who has been born King of the Jews? For we saw his star when it rose and have come to worship him." When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him.
And assembling all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born. They told him, "In Bethlehem of Judea, for so it is written by the prophet, and you, O Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, for from you shall come a ruler who will shepherd my people Israel." Then Herod summoned the wise men secretly and ascertained from them what time the star had appeared. And he sent them to Bethlehem, saying, "Go and search diligently for the child, and when you have found him, bring me word that I too may come and worship him." After listening to the king, they went on to their way, and behold, the star that they had seen when it rose went before them until it came to rest over the place where the child was. When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. And going into the house, they saw the child with Mary his mother, and they fell down and worshipped him. Then, opening their treasures, they offered him gifts, gold and frankincense and myrrh. And being warned in a dream not to return to Herod, they departed to their own country by another way. Let's pray. Father, thank you, Lord, for the reading of your word. Ang dami na po naming natututunan, Panginoon, sa Christmas story. At salamat dahil kayo po ay naparito upang kami ay iligtas sa kamatayan, pagalingin sa aming mga karamdaman, bigyan kami ng magandang future. Lord, lahat yon ay dahil sa habag at pag-ibig nyo. At tulungan nyo kami ngayong umaga na lalo pang maunawaan ang iyong mga salita. Mapagpala po kami at lahat ng mga lessons, maging pagpapala kami sa mga kaibigan, katrabaho namin. Lord, sa lahat ng mga nakapaligid sa amin ngayong Pasko, maibahagi namin sa kanila ang tunay na mensahe at diwa ng Pasko. In Jesus' name we pray. Everyone said, Amen. Palapakan natin ang Lord for the reading of His Word. So, Christmas story reminds us that number one, Jesus is for those who acknowledge Him. Okay? Ibig sabihin ng acknowledge ay nalaman nila yung katotohanan, narinig nila, at talagang tinatanggap nila na ang Panginoon ay tagapagligtas, ay Messiah. Jesus is for those who acknowledge Him. Let's go back to our passage in Matthew chapter 2 verses 1. Let's start with verse 1. Dito makikita natin yung place of birth, date of birth. Hindi man specific nakalagay dyan yung date of birth, pero maa-identify natin kung kailan siya pinanganak base sa mga taong nabanggit. Okay? Sino yung political leader nung time na yon, at sino yung mga present people with Joseph and Mary nung pinanganak si Jesus. So sa mga birth certificates po natin, nakalagay doon yung place of birth, ano pa? Date of birth, at nakapirma yung taong nagpaanak. So kung sakaling makita natin ng birth certificate ng Panginoon, maaaring ang naglagay doon ay yung tatay. May mga ganong birth certificate na ang nag-file ay mismong tatay, hindi doctor, hindi midwife, kasi siya yung present doon, walang kasama. So, hindi po nakasulat kung may nag-assist na mga shepherds sa kanila. Pero ito po yung mga detalye. Una, sabi dito, now after Jesus was born, saan? In Bethlehem of Judea. Alam niyo po ba, ang Bethlehem, it is the ancestral home of David. Alam niyo, ang ganda ng ako'y sa'yo kasi naipakita sa atin doon yung mga impormasyon na yon. Ano pa? In the days of Herod, the king, he is the political leader at that time. Behold, sabi dito, wise men from the east came to Jerusalem. At ang Bethlehem, it is quite little town. Alright? At in the olden days, tinatawag din itong Ephrath or Ephrata. Okay? Ito ay nasulat sa Old Testament, Bethlehem or Ephrata. Yun din ay
tawag sa Kanya. So nadagdagan tayo, no? Kaya pag sinabing, saan pinanganak si Jesus? Pwede mong isagot, Ephrata. Kaso, mauunawaan ka ng mga Bible scholars at nag-aral din ng Bible nila. Okay? So, mas kilala ang birthplace niya sa lugar na Bethlehem. Okay? Pero, to say, he was born in Ephrata, correct pa rin yon. Okay. Next, sabi dito, wise men from the east came to Jerusalem. Right? So, saan daw sila galing? Sa east. Okay? At ang mga taong ito ay may mga dala-dala. Okay? At ang tanong nila, where is he who has been born King of the Jews? For we saw his star when it rose and have come to worship him. Saan sila pumunta? Sa Jerusalem. Hinahanap nila ang lugar. They traveled. Ang misconception po sa kanila ay mga kings. Misconception po yun. They are not kings. Nasanay po tayo dahil tinatawag na January 6 ay Three Kings. Di ba? Yung iba nga, Christmas party, tapos New Year, tapos, may Three Kings pa, mag-Three Kings Christmas party tayo, mag-Three Kings exchange gift tayo, ganun, di ba? Kasi nasanay po tayo na nakalagay doon Three Kings. At yung iba, nagbigay pa po nga ng pangalan. Anong pangalan nila? Ang galing! Hindi na, Mami. Okay? May Gaspar, Baltasar, Melchor. Okay? Pinangalanan ng, sabi nila, baka ito yung name nila. Okay? Hindi po Oscar, Rosbert, Jose. Hindi. Hindi po. Okay? Hindi rin yung yung Zamora ata, mga ganon, Burgos. Okay? Nasa history natin sila, Okay? Misconception po yun. They were not kings. They are called wise men, which means they were, astronomers. Okay? Kaya sabi, we saw his star. Okay? At sino yung political leader again nung time nila? Si Herod. Herod the hero. Okay? He was considered hero noong mga panahon na yon. He was wealthy. He is politically gifted. At alam niyo po ba si Herod? Excellent administrator. Excellent administrator siya. At ang isa sa matindi niyang ginawa, he inflicted heavy taxes on the people. Okay? Ganon. Yes, magaling siya. Marami po siyang pinatayo. Yung temple, totoo po yun, yung sinasabi ng mga cast natin, na talagang inayos niya, pinaganda niya, dahil gustong tanggap siya ng mga tao. Okay? Siya yung leader ng mga time na yon. At maaaring, kasi ang death daw ni Herod the Great is probably 4 BC. Okay, before Christ. And Jesus was born na siya po yung hari. Kaya nasulat na ang birth ni Jesus ay bago mamatay si King Herod. And that is 4 BC. So, totoong nangyari ito sa mga bata na nandito. This is not fantasy. This is history na nangyari sa mundo ayon sa plano ng Panginoon. So wise men, nagtanong sila, nasaan? Parang siguro pagdating nila, nagtataka sila, bakit sila lang ang nagtatanong? Guro, inimagine ng wise men, at hindi lang sila tatlo, pwedeng daw sila, alam mo yung grupo, cavalry, malaking entourage nila. Diba? Pag nag-travel ka, maramihan, magka-camping sila pag napagod. Diba? Tapos, maring in-expect nila na ang mga Jews ay parang festival ito. Pero siguro pagdating, ba't ang tahimik? Bakit parang tayo lang ata yung naghanap? Where is he who has been born
And look at the title. King of the Jews. And who is the king of the Jews at that time? Herod the hero. Di ba? Siya. Pero itong wise men, hindi sila natakot na yung king of the Jews, hinahanap namin. Tapos ang kausap nila, king of the Jew. Palagay ko kung hindi pa umalis yung wise men, pati sila pinatay ni Herod eh. No? Kaya umalis sila nung nakita na nila si Jesus. Next. So nakita po natin, wise men, nagtanong sila, they're looking for Jesus because they want to worship. They acknowledge Jesus as the King of the Jews. Doon pa lang sa paghahanap nila. So Jesus is for everyone who acknowledge Him. They are from the east. Hindi sila nakatira sa Jerusalem. Pero in-acknowledge nila si Jesus. And Jesus is for everyone who acknowledge Him. Isaiah 42 verse 6, I am the Lord, I have called you in righteousness, I will take you by the hand and keep you, I will give you as a covenant for the people, a light for the nations. Isa po ito sa hundreds of prophecies about the coming of the Savior. He is a light to the nations. He is for everyone, for all nations, for kings, for queens, for rich and poor, for every man and woman sa mundong ito. Pero kailangan i-acknowledge si Jesus. Romans 3:29. Or is God the God of Jews only? Is He not the God of Gentiles also? Yes, of Gentiles also. Anong ibig sabihin po ng Gentiles? Mga hindi Hudyo, lahat ng mga tao. So He is also God of Gentiles. And Jesus is for the Jews and Gentiles. Pag sinabi mo noon na Jews and Gentiles, yan na yung kabuuan ng tao sa mundo. Okay? Ganyan nila i-address ang human race. Tayo na ngayon, human race. People of the world. Pero noon, Jews and Gentiles. And God is for everyone who will acknowledge Him. Acts 2:21, and it shall come to pass that everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved. Everyone who calls on the name of the Lord Jesus will be saved. Lahat ng mag-acknowledge at sasampalataya sa Kanya. And thank God, wala pa tayo sa deathbed natin. Kinikilala na natin ang Panginoong Jesus. Pinaglilingkuran na natin. Tinatawagan na natin. Again, and it shall come to pass that everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved. Acknowledge that Jesus is the Messiah. These wise men, 3 or more sila, they acknowledge, hinanap nila, where is the baby born King of the Jews? They traveled. Nag-exert sila ng time, ng effort, nagbaon sila para i-acknowledge ang Panginoon. Number 2, Christmas story reminds us that Jesus is the King of Kings. Wise men acknowledged Jesus as the King of the Jews. Herod, the hero, did not. Hindi. Pero wala siyang magagawa. Whether he likes it or not, Jesus is the King of Kings. And those who acknowledge the truth will receive a transformed heart. Do you believe na yung mga wise men, they have a transformed heart and lives? Yes, they acknowledge, hinanap pa nila. Pero si Herod, no. He was informed, pero walang transformation. Information must lead to transformation and submission.
Nag-submit ang wise men. He is the King of the Jews. At yun ang katotohanan. That's the truth. Jesus is King of kings and the King of the Jews. Let's go to verse 3. When Herod the king heard this, he was troubled. At sino pa? Sino pa yung nabagabag at hindi sila masaya? And all Jerusalem with him. And assembling all the chief priests and scribes, lahat ng namamahalang pari, mga tagapagturo ng kautusan, tawagin silang lahat. Yung maalam sa scripture, yung mga may alam sa propesya, tawagin lahat. Inassemble niya silang lahat. The chief priests and scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born. So Herod heard, Herod was troubled. And all Jerusalem was troubled. Kayong pinakita po nila dito, di ba, pinakita nila si Herod yung ako'y sayo. He looks narcissist, right? Narcissist in Herod. Gusto niya siya mapansin, gusto niya tanggapin, mahalin siya ng tao. So lahat gagawin niya. Pero marami din po siyang mga natatagong mga kasamaan. Mga hayag na kasamaan. Inassemble niya yung chief priest para magtanong siya. Nagpatawag siya, tara, mag-Bible study tayo. Okay? Lahat ng mga namamahalang pari, lahat ng mga magagaling na tagapagturo, tara, mag-Bible study nga tayo dito sa aking kaharian. Maring ganun po ang ginawa niya. Meron siyang right information, meron siyang biblical information, pero yung information lang na nakuha niya, hindi siya nag-lead into transformation because of his wickedness and pride. Marami sa atin ngayon, punong-puno tayo ng information. Alam ko yan. History, alam ko yan. A Bible story, alam ko yan. A verse, alam ko yan. Pero yung transformation sa puso, sa buhay, yung submission sa Panginoon. Wow. Young people, your generation is a generation na napakarami yung mga information. Marami kayong tanong. Saan kayo nagtatanong? Di ba nasasagot? Ang daming sagot na natatanggap. Magtanong ka kay Google, magtanong ka kay YouTube. Ako nga, pagluto lang ng paksiw, how to cook paksiw, ang dami. Di ba? Ay, favorite mo yan, Sis Mim, right? Yeah, I remember our sharing in Baguio. Hindi ko alam magpaksiw. Ha? Paano magpaksiw? I-search mo. Ano pa ngayon? Chat. I-chat mo lang. Kanino? Kay GPT. Di ba? GPT stands for? Ayan, okay, later na. Okay. I-chat mo kay GPT, what's your name? And then, what's the meaning of your name? Ayan, okay. So, lahat yun sasagutin niya. Pag wala kang ang kausapin mo si Chat GPT, may kausap ka na eh. At ito po mahirap. Pwedeng i-replace niya ang lahat. Pati encourager mo, Chat GPT, can you give me an encouragement today? And that could be your idol. It's true. Chat GPT, can you give me some words of affirmation? Parang di mo na kailangan na iba. At i-encourage ka niya. Sinong nakaranas gumamit ng Chat GPT? Sa mga seniors po natin, yes. Sabihin mo lang, halimbawa, I am down today and I need a word of encouragement. And it's unlimited encouragement. Parang sasabihin mo, kailangan ko pa ba ng kaibigan? At pwede mo pang sabihin na, kailangan ko pa ba ng God?
Parang alam na niya lahat. Pwede mo ang i-type, ChatGPT, who is Maria Regina? Sasabihin niya lahat ng information na nalaman niya at magagather niya. Sasabihin niya, she loves coffee, she loves, traveling, and may idea siya kung sino ka. Okay. Ito yung mga sinashopping niya madalas. It's online. Pero if you have nothing to hide, nothing to fear. But the point here is, si Herod, nagpa-Bible study. Pero pagkatapos ng Bible study, walang nangyari. Na-inform lang siya. Kinuha niya yung information, pero walang transformation. Walang pagbabago sa kanyang buhay, sa kanyang puso. But remember, Jesus remains the King of Kings. At He inquired of them where the Christ was to be born. Let's go to the next verse. They told him, in Bethlehem of Judea, for so it is written by the prophet, and you, O Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah. For from you shall come a ruler who will shepherd my people, Israel. Pinakilala ulit dito kung saan siya isisilang. No? At sabi nila, ito yung prophecy, King Herod, Bethlehem of Judea. At sinabi pa dito, yung bayan ng Judah na Bethlehem, magmumula sa kanya yung pinuno, pinuno magsisilbing pastol, at hindi yung Bethlehem daw sa lupain ng Judah, hindi na huli sa pangunahing bayan ng Judah. Considered huli ang Bethlehem. Minsan din bang kinonsider kang huli? Kinonsider kang weakest of the weakest. Weakest link. Si Lord din po ang nag-a-uphold. Si Lord ang nag-aangat. So sabi niya sa Bethlehem, anong ginawa ni Herod? Verse 7. Then Herod summoned the wise men secretly and ascertained from them what time the star had appeared. Anong sabi niya? And he sent them to Bethlehem saying, go and search diligently for the child. Tandaan natin, matalino, natuso, na magaling itong si Herod. Pero sabi niya, and when you have found him. Alam niyo, sa ugali ni Herod, yung sabihin sa kanya na, where is the King of the Jews? Or marinig niya yon, sinong hinahanap nilang hari ng Jews? Ako yon. Pwede niyang ipapatay agad yon. Pero, nag-isip siya. Kausapin ko nga yung mga scribes, yung high priest. Kausapin ko nga rin itong nag-i-inquire. Anong gagawin niya? Anong nasa puso niya? Gagamitin ko sila na hanapin. Para pag nahanap nila, ano pong nasa puso ni Herod? Sabi niya dito, and when you found him, bring me word that I too may come and worship him. That is not true. Dahil ang intention niya talaga ay ipapatay. Kaya nga niya pinapatay yung mga bata sa time niya. Hindi niya character ang mag-worship ng Lord. He attempted to use wise men to find the child that he may kill them. Herod is an evil king. Ang magpapatay ng bata ay nangangahulugan na kaya niyang patayin kahit sino. Alam niyo po yung kaya magpapatay ng bata,
Have you seen a child? Have you seen a baby? Diba? Sino dito? Recently, of course, kami may baby. Yeah, have you seen amo, diba? Kahit na bilog-bilog na siya kaagad. May mga times sabi ko, kamukha mo ang tatay ko. Kamukha mo ang lolo mo sa Salta side. Kamukha kita. Kamukha ka ng tatay mo. Nag-iiba-iba anak ka. Pero cute ka pa rin. Di ba? Sino rito ang mommy? May bunsong anak na nandito. Sino? Sino yung bunsong anak nyo nandito? Ay, Tita Rose. Si Nicole, di ba? When she was a baby. She's cute, right? Until now. Yeah. Di ba? Makita mo ang baby, cute na cute. Anong gusto lang natin gawin kahit anong baby, di ba? Titigan, nakatitig tayo, nakangiti, di ba? Ngayon, ginagawa pa rin ba natin yun? Nakatitig lang sa anak nating bunso na nakangiti at, di ba? Minsan yung titig natin, matalim na, di ba? Pag baby pa, ganun ang titig. Pero pag lumalaki na, pero pag mabait, hindi naman matalim. Pero pag may correction tayo, mata pa lang. Matalim na, right? But babies are cute. Ang mga bata, inaalagaan at pinoprotektahan. Pero si Herod, pinapatay. Actually, kaya niya pong ipapatay asawa, anak niya. There's one good film na ni-release ngayon. And it is on Netflix, Mary. Watch it. Hindi ko pa natapos. Nangalahati pa lang ako kasi may alaga ako eh. Sabi ko, feeling ko 1 buwan ko yan bago matapos. Ayun, babalik-balikan. Pero ang galing ng pagkaka-portray nila ng ugali ni Herod. Totoo po yan. Okay? At si Roman Emperor daw Augustus, alam niyo ang sinabi niya patungkol kay Herod? It was safer to be Herod's pig than Herod's son. Mas mainam or mas safe pa daw na ikaw ay pig ni Herod kesa anak niya. Kasi yung pig niya, papaalagaan niya. Pero yung anak niya, kapamilya niya, kamag-anak niya, if you challenge his authority, he will kill you. Normal lang sa kanya ang salitang pagpatay. Sabi niya dito, hanapin ninyo. Pag nakita niyo, balik kayo sa akin, nang ako'y makasamba naman. Gusto kong sabihin yun minsan ni Jason. Hanapin ninyo, nang ako naman ay makasamba. Siya yung nag-act as our Herod, no? Pero wala po siyang magagawa. Jesus is the King of Kings. Kahit siya isang hari na makapangyarihan. Micah 5:2, dahil ito po ay napropeseya na rin. But you, O Bethlehem, Ephrathah, who are too little to be among the clans of Judah, from you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel, whose coming forth is from of old, from ancient days. Naipropesiya na. He will rise up as a ruler. Siya po ay leader. Siya po ay shepherd. Siya po ay hari. At ano pa yung mga pangalan niya? Isaiah 9:6-7. Natutuwa po ako, may mga bahay na ito po yung nakapaskil sa bahay nila. Kaya Christmas decor nila. Isang frame na nakalagay. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and of peace there will be no end on the throne of David and over his kingdom.
He is king, to establish it and to uphold it with justice and with righteousness from this time forth and forevermore. The zeal of the Lord of hosts will do this. Next, Jeremiah 23:5. Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will raise up for David a righteous branch, and he shall reign as king, and deal wisely, and shall execute justice and righteousness in the land. Napropesya, he is the ruler, mighty God, Prince of Peace, okay, everlasting Father, righteous branch, he shall reign as king. And Zechariah 9:9. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout aloud, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming. Alam niyo po ba, napropesya ang kapanganakan, yung pagbubuntis sa Savior natin, yung sinong magkakanulo, ilang pieces of silver, na-prophesy lahat yun. Kaya nga po, hundreds and hundreds of prophecies. Okay? Ano pa? Yung sasakyan niya na donkey. Wow. Lahat po yun kasama. Sabi niya, behold, your king is coming to you. Righteous and having salvation is he. Humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. Ang sarap po matuto ng truth, no? Alam niyo, nung bata ako, totoo po yun. Akala ko ang Christmas, yes, may sabsaban. Yun ang lagi kong nakikita. May sabsaban sa bayan ng Bulinaw. Tapos, ang lantern pa namin noon, yung nakabilog na mga makikintab. Alam niyo yung mga ginupit-gupit na makikintab na gano'n. Tapos, yun ang mga parol dati. Ngayon, ang dadami ng magaganda. Ano? At ang ganda pong matuto about Christmas story na ang dami palang nakakabit dito na mga passages and verses sa Bible. At kung itong year pa lang po ito, nakukumpleto natin yung Christmas services natin or 2 taon, alam nyo po, kulang pa. Marami pa pwedeng hukayin, aralin, patungkol kay Kristo. And we will not stop. Amen? Are we learning? Amen. So acknowledge the truth and be transformed. Jesus is the King of Kings. Let us acknowledge that truth. At hayaan nating baguhin niya ang ating puso. Na siya lang yung sambahin natin. Si Herod, pinanghawakan niya yung kapangyarihan niya, yung kakayahan niya. Hindi niya in-acknowledge si Jesus as King sa panahon niya. Let's continue. Sa verse 9, after listening to the king, they went on their way. So nakinig itong wise men, itong grupo ng mga taong ito from the east, and behold, the star that they had seen when it rose went before them until it came to rest over the place where the child was. When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. Pinangunahan pa rin po sila nung bituin na nakita nila at ginaid po sila. Sabi, habang sila po ay naglalakbay, muling lumitaw yung bituin na nakita nila sa silangan. Nanguna sa kanila yung bituin hanggang makarating sila sa kinaroroonan ng bata. Number 3, Christmas story reminds us that Jesus is worthy of all our worship. Jesus is for those who acknowledge Him, number 1. Ang ganda na, itong Christmas season, baon-baon natin ito, saan man tayo magpuntang mga gatherings, lalo na sa ating family Noche Buena. Do you still do family Noche Buena? At kung hindi po, start
building a culture na ginagawa po natin, nag-gather tayo, we read the Christmas story, we pray together, and then we celebrate the birth of Jesus in a simple way. Pero kung kaya nyo po na mag-celebrate ng magarbo at yun yung kakayahan ninyo, why not? Basta it brings glory to God. Okay, so Jesus is worthy of all our worship. Ayan. Yung time natin, yung effort nating pumunta dito, okay, yung pag-acknowledge at pagbibigay natin, yan po lahat ay para sa Panginoon. Let's go to verse 11. Ito na yung wise men. And going into the house, they saw the child. Sinong kasama niya? Si Meme. Okay? With Mary, his mother. And they fell down and worshiped him. He is the King of the Jews. Truly, they acknowledge him. Yung act of worship, ibinigay nila. Alam nyo, iba po ang faith nitong mga wise men. Malamang talagang inaral nila yung scripture. Alam nila yung mga prophecies. At tinanggap nila na si Jesus. Baby pa lang nung nakita nila, sinamba na nila. Hindi tayo magtataka kung nakita nila si Jesus at the age of 20s and 30s at sasambahin nila, pero yung baby, pinakita na nila yung pagsamba, iba po yung pag-acknowledge nila sa scripture. Talagang solid yung pananampalataya nila sa salita ng Panginoon. He is the King of the Jews. And they fell down and worship. Pwede silang pagtawanan. What are you doing? Sa harapan ng baby. Pwede silang asarin, pero they did it with what? With their hearts. They bowed down. Then opening their treasures. Nag-open sila ng treasure nila. They offered him gifts. So talagang confident sila. Pupunta tayo doon sa Jerusalem, hanapin natin, naghanda sila ng maireregalo. Anong binigay nila? Gold and frankincense and myrrh. Tandaan po natin yun. Baka mamaya sabi, kastanyas, ubas, mansanas. Maisagot natin sa tanong, anong mga niregalo ng wise men sa Panginoon nung binisita nila? Kastanyas, ubas, mansanas. Or magbigay ng isa. May masabi po tayo. Di ba? Gold, frankincense, and myrrh. Ito po ay ginto, insenso, at pabangong mira. Kaya pala may pangalan sa atin, Mira, no? May nagpangalan na mga magulang, Mira. He is worthy of our time. Nagbigay ng time itong wise men. Nag-offered sila ng gifts. Let us seek God. Let us thirst for Him. Desire to know God. Let us continue to give gifts for the work of the Lord para sa gawain ng Panginoon. Sa tingin ninyo, saan ginamit nila Mary and Joseph yung gold? Di ba pagkatapos nun, ipapapatay lahat ng bata. Do you think kailangan nilang pera pang biyahe papuntang Egypt? Yes. Pwedeng doon nila ginamit. Parang Mary, Joseph, Sep-sep, may provision na tayo. Kinausap tayo ng anghel, pumunta daw tayo ng Egypt. Meron tayong pamasahe, meron tayong pang-upa, o meron tayong pambayad sa titirhan natin doon, or pambili ng damit ni baby, or
Diaper daw. Wow. Anong brand ng diaper? Kailangan natin ng diaper ni baby. Kailangan natin ng pagkain along the way. And God provided for them. Maaring saan nila ginamit yun? To build a family, you need funds. Di ba? Lahat ng pamilya, hindi po pwedeng walang fund. Bawa sinabi, tingnan mo sa tukador, kung may pondo pa tayo, yung pamilya natin, kumuha ka dyan ng baon mo. Pagka wala, wala na. Hindi po pwede, di ba? Kung may ganun man tayong sistema sa bahay natin. Gusto natin, may pondo. And God provided for them. And let us continue to give for the work of the Lord. Marami pong napagpapala pag tayo po ay nagbibigay. Kailan po tayo nakalipat dito? This year. Kailan nasimulan po ang project building natin? Last year. Nai-enjoy na po ba natin ang ating mga ACs? Yes. Nakabili po tayo ng mga lapels. May mga nagbigay ng lapels. Yung mga upuan natin, yan po ay dahil sa ating pagbibigay. Praise God. From 100, naging 200 po yung chairs po natin. At sa mga big events natin, napupuno po natin ang ating sanctuary. Sa mga gatherings natin, every time you bring food, food for the children, food sa potluck natin, may napagpapalang pamilya, merong mababa ang timbang na tumataas ang timbang niya kasi kailangan niya. Yes po. Alam niyo po ba sa church, may nadadagdagan ng nutrisyon dahil sa dala nating pagkain. Maaring sa bahay ang nakakain po natin o nung iba ay madalas kakaunti yung nutrisyon. Pero dahil nagpapatlak po tayo, may mga araw na nadagdagan siya ng nutrisyon. And that is a good thing. At meron naman yung mataas na ang timbang, nadagdagan pa ang timbang. Di ba? So when we bring gifts for the Lord, napagpapala ang gawain niya, napagpapala po tayong lahat. And giving is part or an act of worship. Paano sumamba ang wise men? They search. Yung pagsasearch, matagal. Yung paghahanap, yung pagbabiyahe, oras, pagod, resources. Ano pa? They fell down and worship. Yung gesture nila. Ano pang pinakita nila dito? Opening their gifts. Pagbibigay. Giving is an act of worship. It is part of our worship. Do you believe na pagpala pa po ng Panginoon ang mga wise men? I believe so. Kasi yun ay salita din po niya. The generous will prosper. Christmas reminds us to give to the Lord's kingdom, His work. Let us love the house of God. Let us love Him and honor Him with our wealth. And verse 12, and being warned in a dream not to return to Herod, they departed to their own country by another way. Alam niyo po bang nagmamahal sa Panginoon, sila ay gagabayan. Ang mga taong ang nais nila'y matupad ang kalooban ng Panginoon, sila din po ay gagabayan. Ang mga taong nagpaplano ng masama, ang plano nila ay mababali. Ang mga taong nagpaplano ng mabuti, gagabayan sila ng Panginoon. Mateo 5 verse 6. Isa po ito sa preaching ni Jesus sa tinatawag na Sermon on the Mount. I love this sermon na binabasa kapag Holy Week din. Sabi niya, mapalad ang mga taong ang hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon.
Tinulungan ni Lord ang mga wise men. Ginabayan sila. Ano pa? Prinotektahan sila. Pwede silang ipapatay ni Herod. Hindi lang yung mga bata. Kasama sila dahil di nila love si Herod. Lahat ng magcha-challenge sa authority ni Herod, niyayari po niya. Proverbs 8:17, I love those who love me, and those who seek me diligently find me. Context nito, it's all about seeking wisdom. But Jesus is considered the power and the wisdom of God. And let us seek Him. Let us love Him. And we will be rewarded. Merong reward, merong joy when we seek Him diligently. Riches and honor. Diyan sa Proverbs, ano daw po ang kasunod? Riches and honor. Let us seek God. Hangarin po natin matupad ang kalooban ng Panginoon. At tutulungan niya po tayo. Next year, maaring may pag-aalala tayo or ano kayang mangyayari sa 2025? What do you think? I think the Lord will still guide us. I think the Lord will still provide for us. I think the Lord will heal us. I think the Lord will help us finish what we have started. Yun po pa rin ang aking paniniwala at pananampalataya. And what are you going to do sa year 2025? What do you think? Let us still seek Him, worship Him, offer our lives to Him, our gifts to Him, our burdens to Him, and everything we have, because He is the center of our lives. Let us love Jesus. Again, seek God, be blessed, and be a blessing. Naging blessing po ang wise men. Let us recap. Christmas story reminds us that Jesus is for those who acknowledge Him. Just like the wise men. Jesus is the King of Kings. Jesus is worthy of all our worship. Walang ibang sasambahin. At manatili po tayo sa Kanya. Our application ngayong Christmas season, acknowledge that Jesus is the Messiah. At ako po'y kakatok sa inyong puso. Tulungan nyo rin po ang inyong mga mahal sa buhay. Nakilalanin si Jesus na siya lang ang tagapagligtas. At gusto ko pong i-congratulate, i-appreciate lahat ng may katrabaho, kaibigan, kaklase na in-invite sa 2 gabi ng Ako'y Sa'yo. Sila po'y napagpala ng Word of God. Palapakan natin ang Panginoon. Paano nila ma-acknowledge na si Jesus ang Messiah? Paano nila maririnig ang truth? Kailangan nating i-share. Kailangan nating magsalita. Kaya alam nyo po, yung mga thousand natin na nilagay natin sa mission fund, sa mga lapels at gamit natin para sa ating mga kabataan, wala po yun compare doon sa salita na naitanim sa puso ng mga taong nakarinig ng Word of God. Acknowledge the truth and be transformed. Tanggapin natin ang katotohanan. At lahat ng maaaral pa natin, maririnig natin, mababasa natin na katotohanan mula sa salita ng Panginoon. Sa mga gatherings, Bible study, services, home churches, kunin po natin at magpabago tayo.
Ano nangyari kay Herod? Pinatawag niya na lahat ng magagaling na tagapagturo. Pero walang nagbago. Di ba? Marami din pong tagapagturo dito sa atin. Amen? At kung may mga tanong tayo, let us have our sharing, di ba? Let me know, let us know. And with the help of the Bible and the Lord Holy Spirit, we will answer. At hayaan nating baguhin tayo ng Word of God. Huwag lang puro information nang walang transformation. And last, seek God, be blessed, and be a blessing. Balik po tayo ulit sa workplace, sa inyong mga businesses, no, sa inyong pamilya, gatherings ng mga kamag-anak. May mga reunions po kayo ng mga 1965, 1970s, high school reunion. Di ba? Be a blessing sa inyong mga kasamahan. Yung mga kazumba ninyo, kasama ninyo sa community, be a blessing to them. Let your light shine. And tell them that the center of this season is Jesus. The reason for the season is Jesus. Bawa, nalulungkot siya, nagpapakounsel, sabi mo sa kanya, alam mo, napakasimple ng Pasko nung una. Alam mo ba yung unang Pasko, kung anong meron? Si Joseph, si Mary, si Jesus, nasa sabsaban. Yun yung Pasko na una. Kaya huwag kang magtampo or huwag kang malungkot kung walang kastanyas, ubas, mansanas, keso, at lahat ng mga ninanais mo. Kung simple ngayon, it's okay. Kung magarbo ka, makapaghanda, it's still okay. As long as you do it for the Lord. Did you learn something today? Amen. Let's stand and sing for Jesus. Mananatili sa iyong lihim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim, nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim, at sasambahin sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim, nang masumpungan ka sa dakong lihim. Lift your hands and would you please just love Jesus today? Mahalin mo lang, Panginoon. Sabihin mo sa Kanya kung sino siya sa buhay mo. Sige po, Lord, Ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw ang nagbago ng buhay ko. Sige po, sabihin mo sa Kanya, Lord, dahil sa iyo, yung pamilya ko, naayos kami. Dahil sa iyo, may kapayapaan kami. Dahil sa iyo, wala akong takot tungkol sa kinabukasan ng mga anak ko. Lord Jesus, dahil sa iyo, meron akong kaligayahan na hindi maipaliwanag ngayon. And thank you, Lord. Thank Jesus today. Thank you, Lord. Dahil sa iyo, ang mga kabataan po namin, Panginoon, ay buhay, ay pinagpala. Dahil sa iyo, ang bawat pamilya na nandito, Panginoon, ano man ang pagsubok nila, sila ay may katatagan, Panginoon. Thank you, Lord. Dahil sa iyo, kahit, Panginoon, may mga ginagawa silang pagpapagamot, nahariyan ka na nagbibigay sa kanila ng comfort, ng strength. May mga nawalan, may mga nasaktan, may mga nalugi, pero Lord, dahil sa iyo, kami pa rin ay matatag na nakakatayo. Salamat, Lord, sa kasiyahan, sa kagalakan na dulot ng kaligtasan na binigay mo. Thank you. Dahil sa iyo, Panginoon, sigurado ang aming kinabukasan. You are faithful, God. Thank you for my brothers and sisters na nandito. Hayaan niyo po, Panginoon, ng kanilang pamilya ay magliwanag, maging pagpapala sa lahat ng kanilang nasasakupan.
Ingatan niyo po kaming lahat sa lahat ng mga pupuntahan, magbabiyahe, Lord, sa mga gatherings. Lord, yung may mga inihanda, naghanda sila, nagplano sila ng mabuti para sa kanilang kumpanya, sa kanilang mga katrabaho, kaibigan, Father, pagpalain niyo sila. Return all the blessings na sinishare nila 100-fold. Mga tumutulong sa mga bata, Panginoon. Lord, yung iba, kahit kakaunti ang meron sila, pero out of their pocket, nagpapadala sila ng tulong sa mga kamag-anak nila. Ikaw ang magbiyaya sa kanila ng lubos-lubos, O God. At sa iyo ang aming tiwala. Sa iyo ang aming buhay, Panginoon. Sa iyo kami ngayon at magpakailanman. In Jesus' name we pray. Everyone said, palakpakan natin ang Panginoon. Wow. What a blessed Sunday. Thank you for joining. God bless your small group, your gatherings, and see you again next week.